First, gusto kong i-introduce yung sarili ko more dun sa sinabi ni Coach Mai. Tama, ano ba yung nakita ko sa MCOR? Bakit ako nandito sa MCOR? Actually, that time, nagnegosyo ako. So, nag-fail yung business ko. Before we dive in sa ating major topic, kwento ko lang, bakit ko nagustuhan si MCOR? So when I first met yung aking upline, actually nandun ako sa seminar ni Fibulim. Kasi nga naghahanap ako ng ibang pagkakakitaan pa. Unfortunately, meron akong pinasok na negosyo before MCOR, so doon ako nalubog. So nagkaroon ako ng problem with credit cards. So sumakit talaga ulo ko. Pag ikaw ay bank officer, kasi from bank manager, I was promoted to bank officer. Dalawa yung officership na hinahawakan ko. Hindi ka pwedeng pasjo sa bank or else tatanggalin ka. Kahiya-hiya yun. So ang ginawa ko, the only ultimatum is just to give up my job, mag-early retirement. Kasi kahit abutin ko yung 60 years, hindi ko mababayaran kasi talagang nag-bloat siya. No? And then, good thing nung nag-retire ako, I applied for kasi nakita ko yung kagandahan ng mission ni MCOR tsaka yung product niya. Magaganda talaga. I started January 2019, part-time. Nasa bank pa ako noon kasi natapos ako April eh. Anyway, bilisan ko onte kasi meron pa tayong boss mamaya, no? So I found my purpose sa MCOR, and then nung pandemic, I earned millions which I already paid my loan sa bank. So ang bilis. Samantalang yung computation ko, pag nasa employment ako, kahit mag-retire ako at 60, mukhang hindi ko siya mababayaran, no? So, along the way, nung nasa MCOR ako, I learned to realize na yung the health and wellness industry ay isang booming industry. At the same time, it's a mission field. Kasi nakita ko din yung platform na aside from gagawin mo siyang passion, pwede kang maging teacher-teacheran. Gustong-gusto ko kasi, teacher kasi mother ko. So if you want to be a coach, a teacher, ito yung gawin mong negosyo kasi nagtuturo ka. I find my way na to share knowledge kasi nga binigyan tayo ni Lord ng kagalingan. Kailangan gamitin natin at i-share natin, baka pa bawiin niya, no? And to change the life of other people kasi nga yun yung nasa isa sa mga mission ni MCOR. So bago ko pahabain yung kwento ko, i-share ko na yung slide ko, no? Where is my slide? Okay. So let's go to our slide. So ito, my journey to health and wellness ay nag-start sa personal experience. Actually, negosyo yung hinahanap ko, but during that time, may sakit din ako. So kita nyo, yung photo ko dun sa baba, I was younger din, 2012, 2013, 2014, lagi akong nakascarf. It's not fashion. Meron akong tinatagong bukol sa leeg ko. So meron din akong mayoma that time, so sabay yung aking goiter, yung aking hyperthyroidism, and then at the same time myoma. 2013 I was hospitalized. Hindi na patanggal yung yung hyperthyroidism ko. Ang tinatch muna is yung myoma ko, pero hindi pa rin ako nagpa-opera that time, no? So yun yung nag-lead sa akin na pumunta sa or mag-aral ng at least magbasa-basa ng health and wellness. 2015, 2016, 2017 medyo dinili-delay ko pa. 2018 I met my upline. Eventually 2019 and MCOR yan na ako that time, pero hindi pa ako center. So May, kasama ako sa training nila sa isang best camp. And doon ko mas minahal si MCOR. Kaya maganda naman yung experience ko with MCOR. Okay? So, pag nasa corporate ka talaga, maganda. Yung
the position is there, pero mas na-appreciate ko yung nasa health and wellness ako ngayon. Yun yung personal experience ko. Okay? Kasi nagkaroon ako from a cubicle na naka-glass, at least nakikipag-usap ako ng tao. Tama yung sinabi ni Coach Maricar kanina, may anxiety talaga ako. Parang takot na takot ako magsalita, even yung I do speak sa bank, doon sa meeting, sa board meeting, sa General Assembly, pero about policy lang. Pagkatapos ng policy, back ako uli sa office ko. So limited. Ang lakad ko diretso paggabi. Ang uwi ko, ang umaga naman diretso, walang lingon-lingon kasi wala kang hinahabol na sales na, uy, pag nakita mo yung friend mo, si ganito, ganyan, kailangan may makausap ka, hindi siya ganon. So, parang na-deprive ako na wala akong friends. That time, I have only 200 plus in my Facebook account. Tapos, mga malalayo pang pinsan. Siguro 95% malalayong pinsan, 5% lang ang friends ko sa Facebook ko. So very close talaga yung Facebook ko noon, hindi siya open. And then eventually, na-learn ko na makipagkaibigan kasi wala akong client pag hindi ako pagkikipagkaibigan, di ba? So yun yung isa na nag-change sa akin the mindset, more of nagkaroon na rin ako ng peace of mind with MCOR kasi nga yung bulk ng loans ko, hindi talaga mawawala ang loan. But at least yung loan ko ngayon, yung umiikot sa business and hindi talaga zero yung loan eh. As long as you're using it in a nice way. Okay. Ito yung isa na nakita ko na maganda kay MCOR kasi meron silang malaking vision. Yung tumulong sa mga pansin niyo yung mga nasa MCOR, di ba, from the grassroots to up, all walks of life, nakikita mo sa MCOR. Kasi may mga company na parang parang upper middle class yung nakikita mo, tapos mahihiya ka na lumapit, di ba? Paano kung from the grassroots ka? So, kay MCOR, lang siya, kumbaga, hindi nakakahiya na sumali. Okay? Mas pag nakikita nila na dapat sumali ka at gawin mo yung negosyo, mas aakayin ka pa kay MCOR. Okay, ano yung isa na love ko kay MCOR? Yung mission, dedicated sila na gumawa ng mga produkto, solutions para mas ma-improve yung buhay ng mga members nila or sa mga future pa na susunod na members, di ba? Okay. Since maganda yung ating 24 Green Cafe, dapat may goal tayo, di ba? So dapat pinapakilala natin as a way of promoting natural wellness. Kasi maganda siya eh. Bakit natin sasariliin, di ba? I-share natin yung product. Let's make it a lifestyle. Magkape tayo, post natin sa Facebook para naman, ano ba yan? Anong pagkakaiba nung kape mo sa kape namin, di ba? And i-share natin sa family natin, sa friends, sa neighbors, and to everyone. Kasi pag nagustuhan din nila, mas dadami din yung magiging customer mo, di ba? It's not bad to share yung maganda. Hindi naman siya chika na bad, di ba? So it's okay na i-share mo i-share. Ano kung ang tingin sa'yo kape, di ba? Kasi ako talaga, pag nakikita ko, ayan si kape. What if ang tingin sa'yo, si 24 Alkaline, like si Dr. Ubusan, di ba, sa St. Luke's, ang tingin sa kanya is si 24 Alkaline, si Alkaline. So, sa atin din, wala namang problema kung ang tingin sa'yo, ikaw si kape girl or si kape boy, di ba? And maganda siya kasi as to service, madali siyang hawakan, magaan siya. You can carry it anywhere. Actually, itong picture na nasa baba, nasa training kami noon, sa Barako kasi medyo masama yung lagay sa tiyan ko. So I really carry my coffee. It's almost 4 years na hindi ako nagpupunta sa cafe section ng mga grocery. It's because I use the MCOR cafe every day of my life, maybe 4 to 5 times a day even. Kasi mas nagfo-focus ako sa
sa work ko pag ako nagkakape, no? So, matanong ko, sino sa inyo ang nagkakape? Sige nga, tingnan natin. Marami ba? Type 1 kung ikaw ay nagkakape. Hala, konti ba? Konti ang nagkakape. Ayan, marami silang nagkakape. So, tingnan natin kung mas dadami pa yan mamaya. Kasi dapat, after ng speak ko, mas mamahalin nyo ang 24 green cafe. Okay? Ngayon naman, since you can carry it anywhere, actually meron pa nga akong picture sa La Union na yung cafe, I think si Jollibee, I don't know kung si Jollibee yun o si 24, si McDonald's. Dala-dala ko yung kape na yun, pero dala-dala ko pa rin yung tinimpla namin na 24 cafe. Okay. Since lahat tayo Korean na nagkakape and at the same time, marami naman sa atin na ginagawa natin na business, let's support or make a community of health-conscious individuals. Pwede kang magawa ng group mo ng mga kape, okay? To lift each other up. Kasi kailangan nating i-promote ang health and wellness. Kailangan yung ginagawa natin, purpose-driven siya eh. Bakit? Kasi aside from sa nagkakape tayo, for promoting our wellness, for promoting our business, and pinopromote din natin yung negosyo para mas dadami ang kasi sa ngayon yung love nila yung wellness, gagawin din nila yung business, di ba? Okay? Uy, ayaw na niyang magano. Umpisahan ko kasi ayaw niyang mag-move. Ayun, habang inaayos ko, So habang inaayos ko siya, uy, ayaw talaga mag-move. Anyway, let's move on. Sino dito yung yung ilang beses siya magkakape? Paki-type nga kung ilang beses ka nagkakape, 2. Yan, 3 to 5. Okay, may nakikita ko 5 times. Anong brand naman yung kinakape mo? 24 green ba? Nako, nag-lock siya. 24 green ba yung kinakape mo? Inahuela. Yan. May nakikita ako na na 4 to 5, 3 times. Ayan. Hala, ayaw nang mag-move. Try to click the slideshow. Oo. Baka mahina. Nakikita niyo, kaya nga may something. Siguro diyan mo na lang open, coach. Huwag mo na lang i-share, i-play. Parang Okay, sige. Ganun na lang. Dire-diretso tayo, no? So, ituloy natin. Sa pagkakape natin, so tapos na tayo sa community, no? Sa pagkakape natin, kailangan isipin din natin, maging conscious tayo sa iniinom natin. Kasi what we put in our bodies is, kailangan mitikuloso ka eh. Titingnan mo yung label, if I take this, will it be beneficial to my body? Ganon siya. Okay? Beneficial ba ito pag ininom ko yung aking kape?
So, okay. Nandito na tayo sa health news. This is a global leading cause of death na nasa 2023 pa and until 2024, ganito pa rin yung itsura niya, no? So, dito sa 2023, ang diabetes, pneumonia, nandyan sa 6%, 10% is cerebrovascular, ischemic heart disease 19%. Pagdating sa 2024, meron pa rin ischemic and then cardiovascular, which is yung heart disease. Ito yung mga global leading cause of death. So ano yung kailangan natin? We need a more healthier lifestyle, hindi lang sa pagkain, kundi sa mga iniinom natin na dapat magiging lifestyle natin, no? So, may kape tayo na i-replace natin dun sa mga 3-in-1 na binibili natin sa merkado. Okay? So, bakit naging special yung kape natin? Oh my golly. Bakit naging special yung kape natin? Yung Ganoderma at saka Ashitaba and Stevia extract, ito yung 3 major na na ingredients ng ating kape. So itong Ganoderma, bakit siya sikat na sikat sa ngayon? Ito ay tinatawag na elixir of life. So meron itong research over 2,000 years ago daw, ginagamit talaga more of pharmacological. So ito yung nakita natin sa research. It contains 400 bioactive compounds, including polysaccharides. Ito ay mga anti-cancer, para sa immunity, at saka nagsusupport din siya sa brain nerve. Anti-diabetic din siya, so it helps regulate blood sugar, itong ating Ganoderma. Sa ibang countries, according to research, ginagamit nila as medicinal herb ang Ganoderma. So, meron din sa ibang countries na ginawang functional food supplement, no? Kaya meron yung Lingsina supplement, 'di ba? And to some other countries din, ginawa siya as adjuvant therapy. So, ano ba yung adjuvant therapy? Kagaya nung ating 24-alka white, it's adjuvant therapy. Ginagamit ito for support sa mga cancer patient. And syempre, kung titingnan mo, it's beyond nutrition. Kasi it's a pharmacy in one mushroom ang tawag nila sa Ganoderma. So, ano ba yung mga scientific evidence na adjuvant therapy si Ganoderma? So may mga clinical trials na ginawa on sa mga lung cancer, no? Maganda din siya sa immune system kasi meron siyang beta-glucans. Ito yung mga natural compounds na pampalakas ng resistensya. Okay? Tapos pinapalakas din ang white blood cells. Ang white blood cells ay ang sundalo ng katawan natin laban sa sakit, di ba? So tumutulong din siya laban sa mga viruses, bacteria, and abnormal cells. And of course, si Ganoderma, meron din siyang anti-inflammatory properties, panlaban sa mga pamamaga sa katawan natin. And syempre, meron siyang natural na armor or panglaban para iwas sakit, kagaya din ng 24-alkalinity natin. So dapat hindi natin iniiwan ang kape. Kasi madalas, gustong-gusto natin, alkaline, alkaline, alkaline lagi. Pero maganda rin pala yung kape natin, di ba? So bakit siya tinawag na may anti-inflammatory? Yun ang tingnan natin kasi meron siyang triterpenes. Ito ay natural compounds na kinikilala sa pagbawas ng pamamaga ng katawan. So tumutulong din ito mag-regulate ng immune response para hindi sobra ang reaksyon ng katawan sa dulot ng inflammation. And then of course, binabawasan din nito ang mga histamine or cytokines
na nag-produce ng allergy or mga asthmatic reaction sa ating katawan. So humuhupa yung mga inflammation sa katawan natin. And kung anti-inflammatory, mas nababawasan yung mga chronic diseases kagaya ng heart disease at saka cancer. Okay? So bakit naman tinawag na may anti-cancer properties si Ganoderma? Aside from yung anti-inflammatory, antioxidant siya, sinusuportahan din niya yung apoptosis. Ano ba yung apoptosis? Ito yung mga processes kung saan namamatay yung cancer cells. So, kumbaga, show away ni Ganoderma. Okay? So, isa sa mga maganda sa Ganoderma is nagkakaroon tayo ng focus. Kasi sabi nila pag marami kang ginagawa, mas nagkakaroon ka ng focus kasi may effect siya sa brain natin. Yung ating kape is konti naman ang ang caffeine niya kasi nga nalagyan siya ng extract ng ashitaba at saka Ganoderma. Ano ba yung extract? Kasi baka medyo meron tayong hindi nakakaunawa ano ba yung extract. So sa Tagalog, katas. So yung Ganoderma at saka ashitaba may katas na hinalo dun sa coffee powder para magkaroon siya ng Ganoderma at saka ashitaba. Okay. Bakit nagkakaroon ang isang tao ng more focus sa ginagawa niya pag uminom ng ating kape? Kasi meron siyang effect sa blood circulation, sa dugo sa utak. Mas alerto at mas malinaw kang mag-isip. Okay? So meron na rin siyang antioxidant at nagdudulot ito ng mental clarity sa atin. Kaya mas meron tayong concentration. Okay? So ano yung maganda sa sa brain natin? Meron siyang anti-inflammatory effect sa brain. So mas gumaganda yung brain function, yung mga mas sakit-sakit sa ulo, ganon. Yon. So pumunta naman tayo sa ashitaba. Yung sa ashitaba, ito ay green plant galing sa Japan. Ang pangalan nito, tomorrow leaf. Bakit siya tinawag na tomorrow leaf? Kasi pag pinutulan mo siya ngayon, bukas tutubo ulit, no? Kaya siya tinawag na tomorrow leaf. And then ang scientific name nito ay Angelica keske, but never mind the scientific name, mas pag-aaralan natin kung ano yung benefit na maibibigay sa katawan natin, no? So rich ito ng vitamin A, B, and C. May mga minerals din na other minerals na other compounds na meron itong si ashitaba. Okay, so meron siyang chalcones. Itong chalcones na to is a powerful antioxidant na meron siyang anti-inflammatory. So imagine from Ganoderma, may anti-inflammatory, anti-cancer. Pagpunta natin sa ashitaba, ganun din. Okay, meron siyang anti-aging. So yung mga nagkakapi siguro mahirap tumanda, no? Kasi meron siyang anti-aging eh. Meron ding anti-cancer properties si ashitaba and pwede siyang mag-regulate ng blood sugar. Based on studies ito, scientific ito. May scientific clinical studies. And pwede ring tulungan niya si liver na mag-detox. Tulungan niya ang katawan natin na mag-digest and even hormonal imbalance. So maganda ito sa mga taong merong high blood, diabetes at saka fatigue. Okay. Yung sinasabi na antioxidant, tinatawag ito na antioxidant dahil in Tagalog, panlaban sa oxidative stress. Itong oxidative stress na to, ito yung mga sumisira sa cells ng katawan ng tao, no? So pag marami ang oxidative cells sa katawan ng tao, we are prone to cancer at saka maraming diseases. Okay? Yung chalcones na din yun, nag-neutralize siya ng mga harmful molecules
na pwedeng ikasira ng ating or tumutulong sa pag-repair at saka protection ng ating katawan para bumagal yung pagkasira at mas mabilis ang recovery. Okay? Pwede din magpababa ng chances of chronic diseases itong si Ashitaba. So nakakatulong din siya sa pag-grow ng neurons, yung sa nerve cells natin. At saka pinoprotektahan niya yung brain cell at saka ilayo tayo sa brain damage. At nakakatulong din siya sa learning and memory, lalong-lalo na sa mga 18 years old and above kasi hindi recommended na magkape ang mga bata pa unless you as a parent will allow na nagkakape yung anak nyo, no? Okay. So, purifier din si Ashitaba dahil kaya niyang i-purify yung blood natin through the support of the liver. Okay? So, pwede niyang i-cleanse yung blood natin through the support of the liver. Merong siyang binibigay na enzyme para matulungan niya si liver na mas mag-function. And of course, para ibasura yung fats at saka waste ng ating katawan. Si Ashitaba, nakakatulong din siya for blood circulation. So, nag-i-improve ang blood circulation ng ating dugo. So, kung titingnan mo, napakayaman talaga ng 24 green coffee sa dalawang ingredients. Okay? Another benefit na makukuha natin sa Ashitaba, it prevents blood clots. Kasi nga, mas gaganda yung blood flow natin. So, meron siyang kakayahan na iiwas tayo sa stroke or heart attack. Kasi it also prevent yung blood clotting, no? Help prevent yung blockage ng circulation ng dugo. Okay? Sa puso, kaya nakakatulong din siya as support for the heart kasi tutulong siya sa pagdiklag ng mga arteries. Then, syempre, pag nadiklag yung mga arteries natin, mas iwas tayo sa high blood pressure. Kasi ang high blood pressure, minsan yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon yan. May mga blockage yung mga arteries natin. Even the other arteries in our bodies. So, yun yung maganda kay Ashitaba. Okay? So, nag-i-improve din siya ng metabolic rate. Pwede siyang support for better insulin sa katawan. It reduces fat storage, yung mga bad fats. Tinutulungan niya yung body natin para hindi niya i-store yung bad fat kasi i-improve yung metabolism natin. Okay? So, the next ingredients is si stevia. Si stevia is a plant. I saw a stevia when I was in Cebu. Matamis talaga ito. So, pag kinagat mo siya, sobrang tamis niya kaysa sa sugar. So, it's 200 to 300 times sweeter than sugar. But it contains 0 calories, no? It doesn't also raise blood sugar. So, friendly siya sa mga diabetes. Okay? So, those are the 3 major ingredients ng ating kape. Let me try. So, with those 3 ingredients, nagustuhan nyo ba ang kape? Yung mga hindi nagkakape kanina, mas minahal nyo ba or mas mamahalin nyo ang kape? Makita nga. Sorry for the of my PowerPoint. I wasn't able. Anyway, na-discuss ko naman siya one by one. And I hope I have given
justice sa pag-attend nyo ngayong gabi. And sabi ko nga kanina, kung uunti kanina yung kinakape nyo, baka mas mamahalin nyo ang kape na kagaya ng binigay nyo na pagmamahal kay 24 Alkaline Sea. Okay? So, thank you so much. Sorry for that PowerPoint glitch. Ganyan talaga. Minsan